palahi o breeding para magkaroon ng mga winning lines o yung tinatawag na mga mananalong linyada. Mga kasabong, marami po parating nagtatanong sa akin na kami makakagawa ng sarili naming linyada. Madali ko naman po masasagot yun. Pero para sa akin, gusto ko sana kayong turuan ng isang praktikal na pamamaraan ng pagpalahi para makapag-produce o makapagpalabas ng mga magagandang manok na pwedeng pakinabangan agad. Para po makagawa ng maganda at sarili ninyong linyada, ay malaking panahon o matagal na panahon po ang gugugulin nyo dyan at maaaring malaking kapital din ang kakailanganin. Dito po sa ganitong klaseng pagpapalahi ay hindi kayo nakakasiguro ng magagandang produkto. Maraming masasayang po dito, pagkain, panahon, kasama na rin po yung mga manok na mani-reject. Sa panahon po ngayon na nagbalik na ang sigla ng sabong, marami nagsasabong, marami nag-i-entry sa derby, maraming bumibili, marami nagpipinance. Eh maganda po mag-concentrate tayo sa pagpapalabas o pag-produce ng mga manok na mataas ang porsyento ng panalo. At dito po ay papakinabangan natin ito agad. Para po sa mga backyard and small-scale breeders na gustong sumabak sa mga malalaking labanan at gusto rin kumita sa larangan o sa industriya ng sabong sa pamamagitan ng pagbebenta ng manok, nais ko po sana kayo matuto na magpalahi ng magagaling na manok na mabibilang sa mga tinatawag na winning lines o yung mga linyada ng mga mananalo. Para po sa akin, yung pong paggawa ng sariling linyada ay ipaubayan natin po sa mga may kakayahan o yung may sapat na panahon, may sapat na kapital, na kahit na marami maging reject ay makakaraos pa rin sila. Mga kasabong, mag-uumpisa na po tayo sa topic natin ngayon. At umpisa natin pag-usapan ang genetics. Ang genetics po ay medyo mahirap intindihin kung wala kayong formal training. Pero pipilitin kong ipaliwanag sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ang pagpapalahi po ng manok, siyempre po mag-uumpisa sa breeding pair. Isa pong tandang at isang inahin. At kapag kinross nyo sila, ang mamanahin ng mga anak nila ay 50% sa ama at 50% sa ina. Dito po ay meron tayong tinatawag na X and Y chromosomes. Ito po yung mga nakukuha ng mga anak o ipinapasa ng mga magulang sa anak at bubuo ng kanilang genetic makeup. Ang babaeng anak ay makakatanggap sa ama ng X chromosome at ganoon din sa ina, X chromosome din ang matatanggap nila. Kaya ang babae po ay double X chromosome. Ang mga lalaking anak naman po ay makakatanggap sa ama ng Y chromosome at X chromosome naman ang manggagaling sa ina. Ang double X chromosome na makukuha ng anak na babae sa kanyang ama't ina ay magtataglay ng natatanging character traits o kaugalian na kabilang ang pag-isip at pagkilos nila at kasama na rin po ang mga pisikal na anyo. Samantala, ang Y chromosome na makukuha ng anak na lalaki sa kanyang ama ay magbabahagi lamang ng kasarian o gender o yung kanyang pagkalalaki. Sa makatuwid po, pagdating sa X-linked character traits o kaugalian na kabilang ang pag-isip at pagkilos, ay mas malaki ang namamana ng anak na inahin kaysa po sa anak na tandang. Sa ganitong pagkakataon po, kung meron po kayong tandang na naging mananalo o naging multi-time winner, halimbawa po 3 o 4 na panalo, ay mas malamang na magdala ng winning line ay yung po mga kapatid niyang babae. Nahahanapan nyo naman po ng winning line din na tandang sa ibang linyada at yun po i-cross nyo sa kanila. Sa ganitong paraan po, ay mas malamang na maging mananalo ang kanilang mga anak. At kung wala naman pong kapatid na inahin, ito pong inyong tandang na mananalo, ay maghanap kayo ng mga inahin na galing din sa mga pamilya ng winning line at ito po ang i-cross nyo sa kanya. Sa ganitong paraan din po, ay hindi tayo nag-eksperimento dahil alam po natin na ang ating pinapalahi ay parehong galing sa mga linyada ng mananalo o yung mga winning line na tinatawag. Para po sa trivial information sa episode natin ngayon, ay pag-uusapan natin ang kalagayan ng mga manok, maging tandang o inahin, na gagamitin natin bago tayo mag-umpisa magpalahi. Unang-una po, para po tayo hindi mag-aksaya ng panahon, dapat po sila ay galing sa magandang bloodline. Ang tandang ay may natatanging galing, tibay at tapang o yung gameness na tinatawag. Hanggat maaari, above average ang timbang at ang taas nila. Napakahalaga po na sila'y malulusog at walang mga depekto o hanggat maaari din na hindi sila nagkasakit simula ng pagkabata. At para din po maitaguyod ang kalusugan ng mga sisiw na kanilang aanakin, dapat po sila ay bakunado sa lahat ng klaseng peste o yung mga infectious diseases na tinatawag. Importante rin po na walang bisyong mamanahin ang mga anak, tulad po ng mga matamlay kumain, yung mga sumusuot kapag nakikipaglaban,
yung mga kumakapit muna o mahabhab bago pumalo. Kasama na rin po yung pagiging salbahe o yung one fighter at marami pang ibang bisyo. Dapat rin po na malakas kumasta ang tandang at normal na nagpapakasta ang inahin. At mas maganda rin po na kung ang inahin ay marunong mamisa at hindi nangangain ng itlog. Siguraduhin din po na walang mga sapola ang tandang at inahin. Malaking bagay din po na meron kayong maaliwalas at maluwag na breeding pen at merong malinis at maayos na pugad paitlugan ng mga inahin. Ang mga manok na ating pinapalahian ay dapat nabibigyan ng mga magagandang klaseng mga patuka na naangkop sa pagpapalahi o yung breeding ratio na tinatawag. Sila rin ay dapat masuportahan ng mga vitamin and mineral supplements para masiguro ang kanilang kalusugan sa araw-araw na pagpapalahi.